Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay dumako tayo sa ating pag-aaral sa panibagong pag-aaral natin. I am a member of Christ's body. Sabi sa unang Korinto chapter 12 verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sumasamang mga sangkap niya. Ang katawan ay maraming sangkap tulad ng ulo, kamay, paa at iba pa. Kung ang isang tao ay may kulang sa kanyang sangkap, ito ay magbibigay sa kanya ng limitasyon. Tayo ay tulad sa katawan ni Kristo. Tayo ay katulad sa katawan ni Kristo ng sumasamang sangkap niya. Nasama-samang sangkap niya. Tayo ay tulad sa katawan ni Kristo na sama-samang sangkap niya. Kung ang bawat isa sa atin ay hindi kikilos bilang bahagi ni Kristo, ang ating samahan ay madaling maabot ang limitasyon sa mga dapat sanang gagawin natin. Tingnan natin ang patungkol sa Diyos. Ang Diyos ay lumikha ng bawat isa ay may ugnayan sa kabuuan. Kung ang Diyos ay itong universe ay nilikha ng Diyos na may kaugnayan sa bawat isa, siyempre ang Panginoong Jesucristo na nagtayo ng kanyang iglesia ay mayroon din siyang pagkakahalin tulad na tayo ay ginawa ng Panginoon na kanyang katawan, ay mayroon tayong ugnayan sa bawat isa. Patungkol naman sa tao, ang tao ay dapat makita ang kanyang ugnayan sa kapwa. Sa pangkabuuan, sa general, makikita natin ang bawat tao ay dapat makita ang kanyang pakipag-ugnayan sa kapwa. Hindi lamang yun, maging sa kanyang environment. Tayo bilang katawan ni Kristo, kailangan natin makita yung ating ugnayan sa kabuuan ng kanyang katawan. Isipin mo, kung wala ka dyan sa pagtitipon na yan, ano ang participation na magagawa mo? Siyempre, hindi ka makakapag-participate at hindi magagawa yung bagay na dapat mong gawin para mapatatag mo yung katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya napaka-importante yung palagi natin pinag-aaralan na mahalaga ang pagdalo sa bawat pagtitipon. Patungkol naman sa refleksyon sa sarili. Ako bilang bahagi ng katawan ni Kristo, gagawin ko na makinig. Ako bilang bahagi ng katawan ni Kristo, gagawin ko na maging bahagi ng programa ni Kristo. Ayan. Ano ba yung mga example ng mga programa ni Kristo? Magkaroon tayo ng pagtitipon, magkaroon tayo ng Bible study, magkaroon tayo ng mga bagay na dapat natin makita na ito ay nakakatatag sa katawan ng Panginoong Jesucristo o yung iglesia ng Panginoong Jesucristo. Yung aplikasyon naman na dapat na gagawin ko. Ako ay mag-aaral ng Bible para malaman ko ang mga programa ni Kristo na dapat kong gawin. Kasi kung hindi natin pag-aaralan ng Biblia, maaaring hindi natin alam kung ano talaga ang ating gagawin. Akala lang natin ay dumadalo tayo sa mga pagtitipon, pero hindi natin alam na meron purpose ang Panginoon sa ating mga pagtitipon. Sa kabuuan, ano ang ating dapat gawin sa kabuuan? Ang bawat isa ay tulungang maging isa sa mga pagtitipon at pagbibigay ng patuto ng karanasan sa Panginoong Hesus. Kaya makikita natin kung magiging bahagi lagi ang bawat isa sa mga pagtitipon at pagbibigay ng patuto ng karanasan niya sa Panginoong Hesus, ay magiging encouragement din ito sa bawat isa. Kaya itong ating DBS na ginagawa, isa ito sa paraan para maipakita mo ang pagiging bahagi mo doon sa mga pagtitipon. Example, halimbawa yung testimony mo, malaking bagay yon doon sa bawat isa na nakakapagbigay ka ng testimony. Kasi maaaring ito ay naranasan din niya, o kung hindi man niya naranasan, maaari niya itong maranasan,
at ang salita ng Panginoon na nalalaman mo ay magiging encouragement sa kanya na siya rin ay mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya malaking tulong ang pag-aaral at ang mga pagtitipon ay maging bahagi palagi tayo. Sa ngayon, hanggang dyan na muna ang ating DBS o yung pag-aaral sa patungkol dito sa I am a member of Christ body. Marami pa kayong makikita dyan. Basta't ginawa nyo lang yung ating mga reflection na dapat nating gawin. Yung kahit isang talata lang yan, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27, kahit isang talata lang yan. Marami kayong pwedeng pag-usapan dyan. Patungkol sa Diyos, patungkol sa tao, patungkol sa pagiging bahagi ng personal mo na buhay at ano ba ang dapat mong gawin, maging sa dapat nating gawin ng bawat isa. Magandang araw sa inyong lahat. Hanggang dyan na muna at patuloy nyong pag-usapan ng mga refleksyon na yan. At sa susunod na siguro mga ilang linggo na lang ay nandyan na rin naman ako. At sama-sama tayo na pag-usapan natin ang mga refleksyon na yan. Magandang araw sa inyo. Bye-bye muna.